isa ay kapasimulan sa buhay ng Panginoon. Hallelujah! Welcome to sa Father's House Christian Center. Kaya awit sa Diyos na isang sigla mawili. Walang imposible sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos at awit tayo sa Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Glory to Jesus! Walang imposible sa ating Panginoon. Hallelujah! Walang imposible sa ating Diyos. Glory to God! Kaya-kaya gawin lahat. Kaya sa tingin mo, kaya sa buhay. Walang imposible sa Diyos. One more time, walang imposible. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah! Kayang-kaya gawin lahat. Wala pagtulog mo, kaya sa tingin mo, kaya kabuhay. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah! Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagkalangin. Higit pa sa'yo, inaasa. Higit pa sa'yo, sinisibig. Ibibigay ang Diyos. Pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapala. Tanggapin na, walang imposible. One more time. Walang imposible sa Diyos. Yes, hallelujah! Kaya-kaya niya gawin lahat. Kahirap sa tingin ko, kahirap na buhay. Walang imposible sa Diyos. Kaya-kaya ng ating Panginoon. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasap. Higit pa sa'yo, sinisibig. Ibibigay ng Diyos. Pangako niya totoo. Sobra-sobrang pagpapala. Tanggapin na. Awit na lang Panginoon, Diyos na makapangyarihan. Diyos na makapangyarihan. Haring kataas-taasan sa aking puso ay nananahapapalan. Pagpapala mo pagsama ay aking nararanasan. Kaya may hindi nag-iisa. Tayo na lang sa'yo. Pangako mo sa'kin, hindi mo ko iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasama. Paglalas dito, katila'y kalakasan. Upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan. Hari kataas-taasan sa aking puso ay nananahapapalan mo. Pagpapalakot pagsama ay aking nararanasan. Kailan may sinig nag-iisa. Yes, Lord! Pangako mo sa'kin, hindi mo ko iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasama. Paglalas dito, aking ay kalakasan. Upang lahat ng bagay ay mapatagumpayan. Kung aking pagmamasdan, kung aking mamasdan, ang kalawakan, hindi mo makunawahan ang iyong dahilan. Kung bakit ako tingin mo inalagaan. Ito kaya
aking nakatulad mo. Salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. One more time, salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagkakasagi na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya, yes o God, ako'y magsasaya sa piling mo. Lord, alasan, ako'y magsasaya, ako'y masasaya sa piling mo. Palapakan natin ang Panginoon, ulit natin ang Diyos. Praise the Lord, glory to God, glory to Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Awit tayo sa Panginoon ang malumay na awitin. Tayo nanatili sa presensya ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kung meron lang ako sa buhay, hallelujah. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilaya ang bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Sa mga sumeron, kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibigay. Ngayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi mapapagay sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pasitay iyong bibig, kalakip ng awitin. So, pawitan natin ang Panginoon at kung mayroon lang magkaluhayo. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagay sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang wala ng dagat, gaya ng dagat na
iyong bibig, kalakip ng awitin. Sa kawilan ng Panginoon, pupurihin ka sa awit. Hallelujah, walang hanggan. Walang hanggan, katapatan sa buhay ko, lagi mong laan. Narito, yes. Narito, kahit sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tingin, itatahal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagdaya. Pupurihin ka sa awit, one more time. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatahal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapagdaya. Pupurihin natin, Panginoon, palakpakan natin ang Diyos. Taas natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Tayo magpasalamat sa Kanya. Pabigyan ng pagpapalang biyaya. Glory to God. Salamat po Diyos. Sa iyong sinabi mo, sa aming mga buhay. Glory to Jesus. Glory to God. Glory Alpha and Omega. Purihin ang Diyos. Dakilang Panginoon. Salamat. Praise God. Hallelujah. Awitan natin ang Panginoon. Yes, to God. Glory to God. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, Lord, Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Siya ang kapurihan ng ating Diyos. Yes. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Siya ang karangalan. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin natin ang Panginoon. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatahal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa
Hallelujah. Para sa ating announcement at ating worship schedule, meron po tayong panalangin. Araw-araw from Monday hanggang Sunday, morning prayer, morning devotion, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga. Sunday school, 9 a.m. sa pag-aaral, pagtuturo ng salita ng Panginoon. Kung meron tayong mga katanungan or doubts, pwede tayong magtanong sa ating teacher sa Sunday school na. 10 a.m. naman ating Sunday morning at 6:30 ang ating Sunday evening. Meron po tayong gawain din every Wednesday ating midweek service, 6:30 ng gabi. Hallelujah. Panalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kasama din ng mga government officials. Dalangin natin ng kayusan, ang mga nangyayari ngayon sa loob ng government. Ay dalangin natin ang paghayag ng salita ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Pag-pray din natin ang ating mga leaders international, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Kangen, sama din natin ang ating national leader, Pastor Boyet Esipida, at din natin mga regional leaders, Pastor Frank Benaventura, Pastor Nara Butay, Pastor Ernie Mirente, Pastor Charles Arias, Pastor Yelzebel, at ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Dalangin natin ang kalakasan ng ating mga pastor, ang kanilang kalusugan, ang kanilang mga katawan. Pag-pray din natin, asama sa panalangin, ang mga fellow pakalanan doon the churches, Pastor Gerson Balbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Victor Visay, Pastor Vincent Sever, Pastor Marcio Liano, Pastor Bong Canyosa, Pastor Junay Pechaida, Pastor Sam Putul, Brother Jerry Morales, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Shares, Pastor Jens Pancho, at Pastor Larry Tumaya. Pati na rin natin mga missionary churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Indonesia, Japan, Israel, ating mga kapatid sa Vietnam, at sa na sa panalangin din ng bayang Antipolo Upper, ating pastor, Pastor Lucena, ating Sambayan, Spiritual Breakthrough, Financial Breakthrough, Salvation and Deliverance, Sola, in dalangin natin sa Jerusalem, sa Linilote, at Transportation, Pagkikil ng gawain ng Panginoon. At ang mga healing request, sama din natin, Sister Rico Garcia, Wilbasio San Pedro, Albert Philip San Pedro, Lita Lourdes at Tulog, Pastor Tompin. At kung meron mga karamdaman ngayong umaga, ay labit na sa Panginoon. Pati na rin natin mga mahal sa buhay, hindi tayo ng kalakasan, karunungan sa ating Diyos, mahayag natin ang salita ng Panginoon katotohanan sa ating mga mahal sa buhay. Pag-pray din natin ating activities tugong next week, ang ating regional conference sa Lucena, kung yung mga oras po kayo, pwede kayo sumama dito, at ang ating Jubilee Service sa February 27, Friday, at ang ating Impact Team sa buwan ng Marso, March 21, at ang ating Harvest of Homecoming, April 2-4, at ang ating International Bible Conference from May 4 hanggang 8. Dalangin natin ang katagumpayan ang ating Panginoon sa mga activities nito, at tayo'y dadakos sa pagbibigay, kalabaw sa pagbibigay, tayo mananalangin, pero bago tayo manalangin sa patas natin ang Panginoon, purihin ang palakpakan ng ating Diyos. Praise the Lord, glory to God, glory to Jesus, hallelujah, hallelujah, purihin ang Panginoon, purihin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Praise the Lord, hallelujah. Mga manal, mga Panginoon sila, nadalangin ng Diyos ngayong magsama, ngayong umaga, Panginoon, pagkapalit biyaya, O God, mag-usap ka, O Diyos, sa bawat sa Panginoon, nadalangin namin aming mga leaders, O God, aming national leader, Pastor Boyd Esipida, aming Mother Church, Pastor Rico Herrera, O God, kalakasan at kalusugan, Panginoon God, at ang iyong bayang Antipolo, Diyos, nadalangin namin pagliligtas, Panginoon God, ang bawat isa, Panginoon, at kilusin mo aming mga labi, aming mga pao, Panginoon, sa paghayo, Diyos, O God, at dinadalangin namin, Panginoon God, ang mga kumpletong kagalingan, Panginoon, magbigay siya malakaw, God, sa kanyang mga buhay, O Diyos. Sama dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Tayong magtanggapan, magkamahan sa isa't isa. Awitan natin ang Diyos. I am delivered. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, so magandang umaga sa inyo lahat. Kapagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Hindi ko kayo nakamali at lugar ng inyong pinuntahan. Ang tulungan ng mga tao na pinilos ng ating Panginoon na nadaranas ng pagbabago at kalayaan mula sa sanlibutan.
Okay, so bago tayo dumako sa salita ng ating Panginoon, tulad ng ating parating ginagawa, ito'y bahagi ng gawain ng Panginoon. Sapagkat kung babalikan natin, maging ang kasaysayan na kung paano sila sumasamba sa ating Panginoong Diyos ng mga apostol, ang mga alagad ng ating Panginoon ay bahagi yung paglipong ng pananalapi. So, basahin natin ang unang 1 Corinthians chapter 16. Ganito ang pagkakasabi ng aklat ng unang Korento, 1 Corinthians chapter 16, verse 1 hanggang 2. Ganito ang pagkakasabi. Okay. So, ganito ang nakalagay. Ngayon, tungkol sa ambagan, tinawag dito ambagan. Sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniuutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo'y magbukod na magsimpan ayon sa kaniyang iniginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpalihan ko. So ito yung sabi ng salita ng Panginoon. Sa tingin ninyo, ano ang pinapangusap dito ng Apostol Pablo? Ano yung pinapangusap niya ng Apostol Pablo? Nangungusap siya sa patungkol sa pananalapi. Ibig sabihin, ang pananalapi ay bahagi ng gawain ng ating Panginoon. Napakalinaw na sinabi dito, tuwing unang araw ng Sanlinggo. Ano ba yung unang araw ng Sanlinggo? Sunday. Diba? Sunday. Tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbuod. Ibig sabihin, nakaprepare. Ibinubukod na. Yun ang sabi nito. Amen. Para, sabi nga, Apostol Pablo, para hindi lumabas na parang sabi nito. Yun ang sabi nito, tuwing isang unang araw ng isang linggo, tuwing sila may pagtitipon, ito ang sabi ng salita ng Panginoon ay bahagi yung pagbubukod o yung pagsisimpan. Sabi rito, ayon sa ikinagiginhawa ng bawat isa upang huwag nang gumawa ng ang mga ambagan sa pagtalihan ko sa inyo. Kaya sa madaling salita, kung ibabalik pa natin maging sa mga kapanahunan ng mga alagad, ang kapitong ng pananalapi ay aral o salita ng Diyos. Iba'y ginagawa nila sa verse 3, sabi pa nga rito, at pagdating ko, ang sino mang inyong magalingin ay sila ang aking susubuin ng mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem. Ibig sabihin, yung nalilikom nila doon, sa local church nila, yung nalilikom nila yun, mayroong pa rin bahagi doon ang iglesia sa Jerusalem. Sabi ko, magdadala pa sila. Kaya kung bibigyan natin ng pansin, istay ng patol sa usip ko eh. Kasi sa atin dito, katulad dito, lumilikom tayo ng pananalapi. Yung nalilikom natin dito ng pananalapi, yun ay galing sa ating mga, sabi nga dito, ikinagiginhawa. Yung nasa madaling salita, yung ating mga tithes na ating nililikom dito. At bukod yun, pag nakalikom tayo dito, yung nalikom natin dito, ibinibigay pa rin natin doon sa Baclaran Church. Yun yung tithes ng fellowship doon sa Baclaran Church. Ito ang pinakita rito eh. Kung basahin mo muli, at pagdating po ang sino mang inyong magalingin, ay sila ang aking susubuin ng may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem. Kapagkat ang Jerusalem, ang kanilang mother church. Yun ang ginagawa natin dito, yun ang exercise natin dito. Medyo binabanggit ko ito, tinuturo ko sa inyo para maunawaan nyo. Kaya ang pananalapi na nalilikom dito, hindi na dito umiikot. Huwag nyo iisipin, binibili na yung pastor kami ng sapatos. Pinandyadali lang yan. No! Sabi nga ng ating mga pastor, ang ating pastor, ang mga pastor dito sa atin,
ini-implement na rin natin yung ating pagbibigay. Dapat hindi ka malakas mangaral ng pagbibigay dito sa loob ng church, tapos doon sa church na pinanggalingan mo, hindi ka nagbibigay. Kaya yun ang isang bagay na dapat natin maunawaan. Kaya ang pananalapi ng church, yun ang dahilan kung bakit tayo nakapagpapadala ng mga missionary sa ibang bansa. Tulad yung Vietnam, meron tayo kung ako nagkakamali, may 10 churches ang ating mga kapatiran, ang ating mga church doon. Yun ay mga lihitong Vietnamese. At ang nagpasimula doon ay si Pastor Rebel Cordero. Kaya nagkakagpon, kaya sabi ni Pastor Luit nga, ito maging si Pastor Abel, dahil siya yung pinaka-accountant na umahawak ng pananalapi ng church, ng fellowship, ay umaabot halos, hindi ko umaabot halos ng kalahating milyon ang isinusuporta natin sa bawat missionary natin sa iba't ibang bansa. Boja, sa Vietnam, sa Vietnam, palagay ko may ilan lang na bahagi doon kasi karamihan sa kanila ay mga established church na. Kaya yung ilan na lang. So, yun ang dahilan kung bakit naaabot natin ang maraming bansa dahil sa pagbibigay. Yan ang upuan nyo, kayo pagbibigay kung tayo dito, huwag sabihin nagpapakasasalan yung local pastor. Hindi po tutuya, ginagamit ko namin ng grupo. Kung gusto nyo makita, tingnan nyo yung report na ginagawa ng business. Lahat ng mga ibibigay ninyo, lahat kayo, nakalagay pa yung pangalan nyo doon. Nakalagay yung pangalan nyo doon. Kaya na kayo nag-aano sa inyo ng sobre para alam na nakalagay doon. Para ginagawa natin yung para naka-black and white. Hindi po pwede sa ating mangupit. Kailangan tapat. Ang kakapatan sa pananalapi. Kaya wala sa atin ng mga pastor ang makakapili ng eroplano. Na katulad ng nagawa ng pastor sa Davao. Hindi sa ating fellowship yun. Hindi tinutuloy ko ng pastor doon sa Davao. Nakabili na sarili ng aeroplano, nakakulong na ngayon sa Pasig. Dahil ang kaso ay marami. Marami siyang kaso ng Indonesia, na babae, mga ayungang trafficking, maging sa Amerika, may kaso siya. Ito kung naniniwala, alam niyo yung sinasabi ko. Nakukuha niyo dito sa ihip. Dito po, ginagawa po natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya lumalago ang gawain ng Panginoon. Hindi man ninyo nagtatanong, meron na po tayong 4,000 churches all over the world. Kahit sa ang bahagi ng bansa, meron po tayong church. Meron mga tao na nadadala at nanunumbalik sa Panginoon. Bakit? Dahil may hubog na bibigay. Yan ang dapat natin maunawaan. So, lilingon tayo ng pananalapi na sa ikasusulong pa rin ang gawain ng Panginoon at tulad ng sinabi ko, ito ang pamamaraan ng mga alagad, ng mga apostol, kung bakit sila'y sumusulong ang gawain ng ating Panginoon. So, hindi po ito sa akin isang mga first timer, hindi mo pa naunawaan ito ng gusto, at kung malaking kasabot na katanungan sa puso mo ito, huwag mo na lang gawin. Nagkakasala lang tayo. Kapag nagbibigay tayo na hindi naman natin naiintindihan. Sinasabi para magkaroon pa ng malaking katanungan sa isipan natin, sabihin natin lang, dayahin tayo ng kawit, sabihin natin pera-pera lang. Kaya mas mabuti bago ka magbigay yung unawa mo muna. Amen. Okay, tayo ay dito na pananalapi. Tinatawagan ko si J.A. Kaya pamunahan dito. Praise God. Natin yung ating ba? Ay manalangin sa Panginoon at tila tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Salamat po Panginoon sa iyong kabutihan. Salamat sa biyaya mo. Salamat sa lahat ng bagay.
bagay na pinagkakaloob mo sa amin dakilang Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon. Ang dalangin ko, ikaw ang magpala ng iyong mga anak. God, maraming pong salamat sa iyong kabutihan. O sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Minsan pa, kita natin ang Panginoon. The time to be happy is now. To be happy is now. The place to be happy is here. And the ways to be happy is the ways that is happy is the catalyst and heaven down here. Once again, to be happy is now. The place to be happy is here. And the ways to be happy is the ways that is happy is the catalyst and heaven down here. Meron muna tayong papanoorin na maikli na video. Nasabi kasi ng Bible, at ang tao kasi inahin tulad ng Panginoon sa lupa. Bakit tayo inahin tulad ng Panginoon sa lupa? Panoorin natin ito. Pero kung sinabi si Jesus, kung naalala niyo ang 2:27, ang sinabi ni Jesus siya yung mga pastor, kilala niya yung mga upa at nakikinig sila sa kanyang tinig. Kaya naisip niyo ba mga kaibigan kung totoo kaya yung sinabi ni Jesus na yun? Kung sa halimbawa literal, ang mga tupa kaya ay talagang nakikinig sa tinig ng kanilang pastor. Pero kung mga turista na gusto patunayan yung sinabi ni Jesus kung totoo na o hindi. Kaya pumunta sila sa kasulan at tinawag nila isa-isa. Kanila mga kasama ay bigyan nila pagkakataon na tawagin yung mga tupa. At ito po ang nangyari, panoorin niyo. One more time. Sabi, pika-pika. Tagalog yan tayo. Ay, so, muli, pagulahin natin, talagang Okay, so ipinakita ko lang sa inyo yun para mapagtipan yung sinabi ng ating Panginoon sa John chapter 10 na ang aking tupa ay nakikinig sa aking tinig. At sa iba, hindi sila sumusunod sapagkat hindi nila nakikilala ang kanilang mga tinig. Kakita natin, dalawa lang yung pinakita eh. Number 2 na yun, mayroon pa na ako na ron. Ano sinasabi niya? Tinatawag niya sa pamamagitan ko yung salita nila. Ano ang ginagawa?
pasto ng tupa na siya tumawag, nung sinabi nun, hindi malaman kung ano yung mga poses nun. Kita natin, tumaas na agad yung pulo ng isa na maninilamin Hindi ng aking pastor. Nakita natin, sunod-sunod sila, lapitan sila. Yun yung patunay ng sinabi ng Panginoon. Ang aking mga tupa ay tatawagin at nakikilala sa aking pangalan. Sabi ng salita ng Panginoon. Okay, so kung kayo meron banal na kasulatan, makibukas kayo sa akin sa aklat ng Lucas. Isang talata lang ang aking papasahin. Lucas sa chapter 10, verse 16. Yung ganito ang pagkakasabi na salita ng Panginoon. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil sa akin nagsugo. Praise God, tayo po pinandalihan mo ng manalangin, datila at tapat ng Diyos. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Ang dalangin ko po'y pagpalain mo at samahan mo ang iyong salita sa oras na ito, God. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais kong mangusap sa paksang the test of our listening skill. Ang pagsubok sa ating mga pakikinig. Dalawang bagay lang aking bibigyan ng kasi na makalimat ako ito siguro mga isang oras. Dalawang katotohanan lang ang hindi nais kong bigyan ng kasi. Una, ang pakikinig ang nagpapakita kung sino tayo. Kung sino ang iyong pinakikinggan, kung ano ang iyong pinakikinggan, doon mo ipinapakilala ang personality. Kung ikaw ay tupa, makikinig ka sa salita ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ano sabi rito ng salita ng Panginoon? John chapter 10, verse 3 to 5. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig. At pinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Verse 4, pagka nailabas na niya ang sa lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at magsisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. At sa iba hindi sila magsisisunod, kundi magsisitaka sa kanya sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Nakita natin sila. Hirap na hirap yung dalawang babae. Hindi siya pinapansin. Diba? At hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Yan po ang kaya sinabi tayo mga puwa. Yan po yung isang bagay na dapat natin makunawakan. Kaya, ang tao ay nakikilala. Kaya pag ang pastol ng mga tupa ay nagpa-announce bukas ay ganitong gawain, andun lahat yung mga tunay na tupa. Yun ang totoo nun. John chapter 8 verse 27, ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil dito hindi nyo dinirinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Kaya ano yung unang nais kong bigyan ng pansin? Ang pakikinig ang nagpapakita kung sino tayo, kung sino ka, kung sino ang pinakikinggan mo, doon mo ipinakikita at inihahayag mo kung sino ka. Hindi lang natin kilala ang isang tao kung sino siya sa pamamagitan ng pakikinig. Una, ang mabuti at ang masama ay paghihiwalayin. Ang sabi ng Panginoon, at sa anong paraan. Alam nyo, naghihiwalay. Pag meron kang kumuha ka ng yung langis, at yung langis ng makina, ilagay mo sa tubig, hindi pwedeng pagdali. Sasama ang tubig sa kapwa ng tubig. At sasama ang langis sa kapwa ng langis. Kaya tinatawagan yung mayroong tatanong na, di ba? Tubig at langis. Hindi talaga. Kung ayaw mo maniwala, pag uuwi mo, subukan mo. Kumuha ka ng langis ng makina,
at kumuha ka ng isang tabong tubig, ilagay mo sa timba, tingnan mo, nakikita mo, sumasama yung kapwa tubig. Pagdating ng ating Panginoon at mula sa labi ng ating Panginoon, ang sabi doon, pagbubukod-bukodin ang masama at ang mabuti. So sa paanong paraan ito maisasagawa? Tingnan natin ang sinabi ng Matthew chapter 13, verse 47 to 49. Matthew 13, 47-49. Tulad din naman ang kaharian ng langit sa isang lambat na iniuhulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay ginilan niya sa pangpang at sila nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti na dapwat itinapon ang masasama. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng isang libutan. Lalabas ng mga anghel at ihiwalay ang masasama sa matutuwid. So paano nangyayari? Paano sasagawa? Ang tao'y ihiwalay sa pamamagitan ng pakikinig. At ayaw mong makinig, ibig sabihin hindi ka rito nakikinig. Kaya doon mo makikita kung tupa ka o hindi. Naitanong mo na ba sa sarili mo kung tupa ka? Kung ikaw ay tupa, dapat tumiling mo na sa gawain ka ng Diyos. Wala ka dapat sa sabungan. Di ba? Dahil doon mo makikita kung ikaw ay tupa ng Diyos. Kaya ang pakikinig natin ang maghihiwalay sa atin at magsasabi kung saan tayo nabibilang, kung ikaw ay tupa o kung ikaw ay kambing. Ang pakikinig ang magsasabi kung saan tayo nabibilang. Yan ang dapat natin maunawaan. Ang tao ng Diyos ay nabubuhay ay sa pakikinig. Ano sabi ng John chapter 6 verse 63? Ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pakinabang, o ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman ay walang anumang pakinabang, ang mga salitang sinasalita ko sa iyo parang Espiritu at buhay. Matthew chapter 4 verse 4, datapat siya'y sumagot at sinabi yung nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Napalinaw. Pangatlong katotohanan, ang pakikinig ang magpapakita kung anong uri ka ng tagapakinig. Ang pakikinig mo ang magpapakita kung anong uri ka ng tagapakinig. James chapter 1 o Santiago chapter 1 verse 22 to 25, datapwat maging tagasunod kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. 23, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ng kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat dinamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis, at pagdakay kanyang nalilimutan kung sino siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdan ng kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling kayo na hindi tagapakinig na lumindi mo, kundi tagatupad na gumagawa pagpapalain ng tao nito sa kanyang ginagawa. Ang kanyang pakikinig, ang sabi rito, magpapakilala kung anong uri ng tagapakinig. Doon mo sa pakikinig mo, doon mo makikita kung ikaw ay may katimuan o wala. Dahil sinabi din ng ito sa langit, ang tao daw na kapag umarap sa salamin at nakita niya niluta sa dito at hindi niya inalis, ibig sabihin hindi normal ang isip. Nakita mo, ginaalawit dito sipon sa iyo, nakahaba pa pala doon, pagkita man. Malis ka tapos, kung lumabas ka na ng bahay, hindi mo inalis yung sipon mo na nakahaba dito. Hindi pa normal. Kaya doon makikita na kung saan ka nabibilang sa pamamagitan ng iyong pakikinig. Kung sino ang ating pinakikita. Sa pangbagay, ang pakikinig ang magpapakita kung ano ang kaya mong gawin. Dahil kapag hindi na nga pakinig, yun na nga. Para kang humarap sa salamin, nakita mo mayroong defekto sa mukha mo, aayusin mo yun. Kung wala kang napapakinggan, wala kang aayusin. Yun ang dapat natin maunawaan. Parang hindi ka humarap sa salamin dahil wala kang nakita. Kaya ang pakikinig ang magpapakita kung ano ang kaya mong gawin. Na ilalabas ng isang tao ang kaya niyang gawin sa pamamagitan ng pakikinig. Alam niyo ba yun? Kapag
ang tao'y nakikinig na ilalabas niya ang mga potensyal na pwede niyang gawin sa buhay niya. Acts chapter 2, verse 44 to 45. At ang lahat ng mga nagsasampalataya ay nagkakatipon, at lahat ng lang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbibili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Bakit nila nagawa yun? Giver pala sila. Bakit nila nagawa yun? Dahil bunga ng pakikinig. Basahin mo yung kasunod mo. At araw-araw sila'y nananatili sa pagpipili, sa pagkakaisa, sa aral at turo ng mga apostol. Lumalabas ang potensya ng isang tao. Alam niyo ba kung bakit ako'y nakatayo dito? Dahil nagsimula ako dyan sa upuan. Nakikinig ako. Doon lumabas, kaya ko palang magsalita. Doon lumabas yung lalabas ang potensyal ng isang tao dahil sa kanyang pinakikinggan. Ang babae inaagasan sa loob ng 12 taon, nagawa niyang palabasin ang bisa sa katawan ng Panginoon. Marcos sa chapter 5 verse 27 to 28 na pagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, pagkarinig ay lumapit sa kalamihan na sa likuran niya, hindi po ang kanyang damit. Sapagkat sinasabi niya, kung mahipo o man lamang ang kanyang damit, ay gagawin ako. 12 years na tinudugo, may karamdaman, may hindi normal sa buhay niya. Pero dahil sa kanyang pakikinig, nagawa niyang lumalim. Dahil nagawa niyang kalabasin ang bisa mula sa katawan ng Panginoon na nagpagaling sa kanya. Ang daming man yung pinutahan ng mga gagamot. Basahin nyo na lang sa mga personal. Kaya mas maganda mag-take note kayo eh. Kung gusto nyo ulitin at basahin nyo, kaluurin nyo na lang. Isa pang bagay na idaragdag tayo sa gawain ng Diyos, bunga ng pakikinig. Kaya ka nalagdag dito eh. Kung wala kang pakikinig, hindi na madaragdag dito. Kaya ka narito dahil inihiwalay ka ng Diyos sa sanlibutan. At nakikita yung tuwing araw ng linggo na ikaw ay kahiwalay sa sistema ng sanlibutan. Dahil narito ka, wala ka sa mall. Narito ka sa gawain ng Diyos, pinakikinggan mo ang tinig ng Panginoon, wala ka sa pag-ibig. Wala ka sa pag-uwalwal, wala ka sa barkada, narito ka. Dahil pinakinggan mo ang tinig ng Panginoon. Acts chapter 2 verse 46 to 47, at araw-araw yun, binanggit ko na, sabi kong masahin ninyo. At araw-araw sila nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may dalat at may katapagan ng puso. Na nagpupoy sa Diyos at nagkatamo ng paglingat ng buong bayan at itinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong naliligtas. Ang itinaragdag yaong mga naliligtas. Kaya walang papasok sa langit, uulitin ko, nalatsamba. Ang papasok sa langit ay yung mga nakikinig. Dahil yun ay sign ng trupa ka ng Panginoon. Dahil nakikinig. Hindi po pwede yung, pag ako'y nagising ako nasa hindi salamat. Pag nagising ako'y nasa impyerno ay malas. Yun lang, lagi ko narinig sa labas. Pag tinatanong ko, sigurado mo pag ikaw ay maliligtas. Yun na lagi ko na sinasabi. Wala makapagsasabi. Wala makapagsasabi. Pero sinasabi sa Biblia, ang pakikinig mo ang magpapasok at magdaragdag sa iyo sa kaligtasan. Tandaan natin, bago ka mapalagdag sa kaharian ng Diyos, sa gawain muna ng Diyos. Bago ka mapalagdag sa langit, sa gawain muna ng Diyos. Kaya naalala ko yung nakabasa ko noon na sa vocation yung sa atin. Kung sa simbahan na hindi ka makapunta, langit ka pa pumunta. Hello. Kung sa church na, hindi ka makapunta, sa langit ka pa kaya makapunta. Kaya tandaan natin, bago ka mapadagdag sa kaharian ng Diyos, sa gawain muna ng Diyos. At
muli ang tao'y nagkakaroon ng kapalaran sa pamamagitan ng pakikinig. Pero sabi mo nga ang teksto, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. At ang nakikinig sa akin ay sa aking Ama na nagsugo sa akin nakikinig. Kaya ang tao'y nagkakaroon ng kapalaran sa pamamagitan ng pakikinig. Revelation chapter 1 verse 3. Revelation chapter 1 verse 3. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig. Ang mga salita na hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon sapagkat ang panahon malapit na. Ibig sabihin, kung hindi ka makikinig, wala kang kapalaran. Yan ang isang malaking katotohanan. So, pangalawang puntos, aking pagtatapos, ang pagkahulog sa maling pakikinig. Alam nyo, maraming mga taong nauhulog dahil sa pakikinig. Sa oras ng kanyang pakikinig, doon siya nauhulog. Dahil sa oras ng pakikinig niya, doon niya inihiwalay ng sarili niya. At pumupunta siya sa mga grupo na kung saan yun ang gusto niya. Ang unang binigyan ko ng pansin, ang pakikinig ang nagpapakita kung sino tayo. Pangalawa, dito nga ako magtatapos, ang pagkahulog sa maling pakikinig. Napakaraming katotohanan sa Bible na nakita natin na sila'y nahulog at napahama bunga sa maling pakikinig. Meron isa kasaysayan sa Bible, si Josaphat at ang kanyang kamag-anakan na si Haring Akab. Si Haring Akab at si Haring Josaphat. Si Josaphat ay hari sa Juda, si Haring Akab naman ay hari sa Israel. Si Haring Akab ay asawa ni Jezebel. Umarap sila sa isang pakikipagbaka sapagkat ang Ramot Galaad ay kinuha sa kanila. Kinuha sa kanila. Ano bang China? Kinukuha yung property ng Pilipinas. Kaya ang gusto lagi nila, hikmain natin, hikmain. Sabi naman, huwag na. Wala tayong laban dyan. Kasi pag kumikilan ng sabay-sabay ng mga Chinese na yan, lubog na ang Pilipinas. Kaya ito ang sinasabi nila. Ganun din sila. Ngayon, nagkasundo ito. Magkamag-anak ito eh. Nagkasundo itong si Josaphat at si Haring Akab na sila'y makikipagtigma. Kaya lang ito si Haring Akab ay isang haring marumi ang puso. Isang haring patigas ang puso. Pero si Josaphat, siya ay isang taong may takot sa Diyos. At sinabi niya, Haring Akab, babawin ko ang Ramot Galaad, sasama ka ba sa akin? At sinabi ng kanyang kamag-anak ni si Josaphat, sasama ako. At sinabi niya ni Josaphat, pero pwede bang sumagumi muna tayo sa tao ng Diyos? Ito yung pagkakasabi. 2 Chronicles chapter 18 verse 6 to 8. Medyo mahaba ito. Ito ang sabi rito. Ngunit sinabi ni Josaphat, wala ba ritong ibang propeta ng Panginoon upang tayo makapag-usisa sa Kanya? Kasi nung sabihin ni Josaphat na sumaguni muna tayo sa Diyos, si Haring Akab, mayroon siyang 400 na propeta. At nang sumaguni siya, ang sabi ng 400 ng propeta, kumayo ka at magtatagumpay ka, mababawi mo ang Ramot Galaad. Pero daw si Haring Josaphat, kasi yung 400 na propeta ay pinakakain ni Haring Akab. Kaya alam ni Haring Josaphat, hindi yung magsasalita ng makakasakit kay Haring Akab. Kaya sintuda siya, pinakakain mo yan. Pinakaaral mo mga anak niya, pamahay mo. Hindi mo sasalita sa ibigan ng ganda. Kaya sabi niya, wala ba ba itong ibang propeta ng Panginoon upang tayo makapag-usisa sa Kanya? Ituloy natin, verse 7, at sinabi ng hari sa Israel, kay Josaphat, may isa pang lalaki na mapag-uusisaan natin sa Panginoon. Ngunit, kinapuputan ko siya, sapagkat kailanman hindi siya ng hula o ng mabuti tungkol sa akin, kundi laging kasamaan. Si Micaias na mga anak ni Imla,
Imla at sinabi ni Josaphat, huwag sabihin ganyan ng hari. Nang magdami tumawag ang hari sa Israel ng isang pinuno at kanyang sinabi, dahil mo rito madali si Micaias na anak ni Imla. Si Micaias ay nakakulong kasi nga si Micaias ay nagsasalita sa haring Akab na sinasabi niyang magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos dahil marumi ang puso mo at nakagalit ang haring Akab. Kaya silpi ang lulo. At kasi dumating, verse 14, sa hari, sinabi ng hari sa kanyang, Micaias, magsisiyaw ba kami sa rangot galaan upang makipagbaka, uurong ako. At sinabi niya, magsiyaw kayo pag siginawa-lawa, at sila magbigay sa iyong kamay. At sinabi ng hari sa kanya, makailang ipasusumpa ko sa iyo na ikaw huwag magsasalita ng anuman sa akin, kundi katotohanan sa pangalan ng Panginoon. At kanya sinabi, aking nakita, sinabi ng propeta na Micaias, aking nakita ang buong Israel na nangangalat sa mga bundok na gaya ng mga tupa na walang pastor. At sinabi ng Panginoon, ang mga ito'y walang Panginoon, umuhit kaya pa ang bawat lalaki sa kanyang bayan. At sinabi ng hari sa Israel kay Josaphat, diba, nasabi ko sa iyo na siya hindi manghuhula ng mabuti tungkol sa akin, kundi kasamaan. Kasi sinabi yung mababaw na sanit yan, ang pagkakasabi doon, mamamatay ang hari sa digmaan. Yun ang sinabi doon. At hindi naniwala na kasi hari Akab. Kaya sabi niya, di ba sinabi ko sa iyo eh, pinatawag mo pa yan eh. Hindi nagsalita ng tama ng mabuti sa akin. Lagi niyang sinasabi sa akin na yung masama. Kaya nakapangaral ako dito, nasa angkong I hate him. Nabubuot ako sa kanila. Hindi yung salita ng tao. Dito natin nakita, sinabi mo ni hari ni propeta Micaias na ikaw ay masusulatan, pero hindi nakinig ang hari Akab. Hindi siya nakinig. Kaya doon po nakuha yung salita ang pagkahulog sa pakikinig. Bakit nahuhulog ang maraming tao sa pakikinig? Dahil una, sinisino natin ang nagsasalita. Kaya sinabi ng ating teksto ang nakikinig sa inyo. Ibig sabihin, kung hindi kasi sinugin ng mga tao nakikinig sa inyo, ay ako ang kanilang pinakikinggan. Kaya sabi nito si Haring Akab, ayaw nang makikinig. Sinabihan siya, masusugatan siya. Ibig sabihin, mamamatay siya sa tikmaan. Alam, sinisino niya, sino kaya tao niya? Ikulong yan! At ang ginawa ng Haring Akab, nagpalag kayo siya, nagpunwari siya, hinuban niya ang kasutan nilang hari. Sa itinalang personal na pagbabasa kasi aabot tayo ng alas 2, magpilasa natin lahat yan. Ano sabi doon, niluban niya ang kanyang kasutan bilang hari at nagsuot ng isang habo, isang private army. Kawal, pinakabababang kawal, nag-disguise siya sa kanyang sarili. Kaya, at sinabi niya, Josaphat, magsuot ka ng pasutan ng hari. Kaya lumabas, si Josaphat yung talagang pinahari doon sa hukbo. Kaya nasabi doon, si Josaphat ang sinugot. Kaya alam, sumigaw siya. Panginoon, niligtas mo ako! At natuloy ang puso ni Josaphat. Bagamat yung kanyang kamag-anak na si Haring Akab ay marumi ang puso, si Josaphat na nagtitiwala sa Diyos. Kaya nung marinig yun ng mga kawal, hindi na nila hinawag si Josaphat. Yung ginawa nila ng isang kawal, kung sino yung kawal walang sinabi, kumuha ng patasok. Nang malaman kung sino titirahin niya, dahil gusto nilang tirahin yung hari. Nagkano na rin siya, sino kaya dito ang hari? Ito o ito? Ito! Ay, doon! Kumana siya doon. Ano sabi doon? Yung palaso, kinuha ng anghel. At sinabi, ito si Haring Akab ko. Ayan! Ito sinaksak dito sa tagiliran. Patay. Ano ibig ko sabihin doon? Doon siya nahulog. Ayaw ng anghel. Pangalawa, sa tingin natin kasi kung bakit ginagawa natin yun, sa tingin natin, mas kilala natin ang ating salubin. Mas kilala natin yung damdamin natin. Lalo na kapag
sinasabi ay nasasaktan tayo. Kaya pag na ang tao ay nasasaktan sa salita ng Panginoon, doon ka nagsisimulang mahulog. Sa buhay na Haring Akab, ipinakikita na hindi natin dapat ipagkatiwala ang future natin ng ating buhay sa ating emosyon. Hindi dapat gano'n. Mahuhulog ka. Di ba mas pinaniwalaan niya yung sarili ng karunungan at yung emosyon niya? Ganyan. Nakikita ko dito sa pastor ito. Sinungaling siya. Magkatagumpay ako. May kailangan yung diskarte ko sa buhay. Ang ginawa niya, nag-disguise siya. Sarili nga niyang emosyon ang kanyang pinakikita, hindi ang tinig ng Panginoon. Kaya siya nahulog. Pangatlo, pumipili siya ng kanyang pakikinggan. Yun mo, ang pinakikinggan niya yung 4 karaan ng mga sinungaling na pastor. Sabi ko, binabayaran niya, pinasasahod niya, sumusweldo sa kanya. Ay, may mga pastor talaga na sumasahod. Tawag ko talaga. May mga pastor na sahuran, na sweldohan. Pumipili siya ng kanyang pakikinggan. Ay makikita natin sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 to 4. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila tipisin ang magaling na aral, kundi sa pagkakaroon nila ng kahinantaina, magsisipagpundo sila sa kanilang sarili ng mga burong ayon sa kanilang sarili masasamang kita. At ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at ibabalin sa katha. Ikinahulog ni Haring Akab ang pilit ng Panginoon sa pamamagitan ni Micaias. Subalit ikinaligtas naman ng buhay ni Josaphat. Dahil si Josaphat ay nakikinig sa salita ng Panginoon, nag-extend pa yung kanyang buhay. Hindi siya namatay ko sa lima. Pero si Haring Akab, doon natapos ang buhay. Pangalawang pagkahulog. Ang pakikinig ng salita ng Panginoon ay dalawa lang ang pwedeng ibunga. Ang pagkagising ng ating kamalayan, kapag nangikinig ka, dalawa lang ang pwedeng maging bunga mo. Ang pagkagising ng ating kamalayan o diwa at magresulta ng malaking pagbabago sa ating buhay. Kasi kung nakikinig mo, mas mataling magsabi. Nababanggit ni Pastor. Naunawaan mo yun. Masama pala yung magsulat. Kaya ulitin ko, ang pagkagising ng ating kamalayan o diwa at magresulta ng malaking pagbabago sa ating buhay. Nagsisimula yan sa pakikinig. Pwede din naman ang pagkakatulog ng ating diwa o maaring literal na pagkakatulog ng ating pisikal na katawan. At pagka ang tao ay tulog, mahirap isingin at ang magiging bunga ay pagkahulog. Pwede mong gawing literal, pwede mong gawing spiritual. Ang taong nakikinig ay pwedeng magising ang kamalayan. Pero ang taong nakikinig at nakakatulog o tinutulugan ang salita ng Panginoon, mahal, literal, ang pagkakatulog ng ating pisikal na katawan at ang tao ay tulog, mahirap isingin. Kaya walang napapalaya. Labas na yung litigit asong dito sa pagsigaw. Tulog yung spiritual. Acts chapter 20 verse 7 to 12. Aklat ng mga Gawa chapter 20 verse 7 to 12. At ng unang araw ng Sanlinggo, nang kami na nagkakapisan upang pagputul-putulin ng tinapay, si Pablo'y nangaral sa kanila na nag-aakalang umalis sa kinabukasan at tumagal ang kanyang pananalita hanggang hating gabi. Ang haba ng sermon. At may maraming mga ilaw sa silid sa itaas ng pinagkakatipunan namin. At may nakaupo sa dulungawan na isang binatang nagngangalang Eutico na mahimbing sa pagtulog samantalang si Pablo'y nangangalan ng mahaba. Kaya delikado yung natutulog sa church. Palibhasa'y natutulog ay nahulog buhat sa ikatlunggado at siya'y binuhat na patay. At nanawag si Pablo at dumapa sa ibabaw niya at siya'y niyakap na sinasabi, huwag kayong magkatulog sapagkat nasa kanya ang kanyang buhay.
At nang siya'y makapanhin na at makapagputol-putol na ng tinapay at makakain na at makapagsalita sa kanila ng mahaba hanggang sa sumikat ang araw, kaya sila'y umalis at kanilang dinalang buhay ang binata at hindi kakampi ang kanilang pagkakaulit. Ang katulog. Tulungkis pa kami at katulog. Nakalamang kahit doon sa may pasamano ng bintana na lumupo. Kasi mga galon, hindi yung mga nagkatago eh. Doon na lang ako para tatlong bagay ang bibigyan ko ng pansin dito. Kapatay. Ang dahilan ng pagkakahulog, kawalan ng interes sa kakikinig. Yun naman talaga eh. Kaya nahulog, kaya nakatulog, walang interes. Yan yung mga may interes. Kaya walang interes. Amen. Hallelujah. Ano naman ibig ko sabihin? Ang dahilan ng pagkahulog, kawalan ng interes sa pakikinig. Tinulugan. Si Pastor. Ano ko, no? Marami mga tao ganito ang pangyayari. Paano makakalaya? Naman? Pangalawa, pagkapagod o pagkabagot. Kaya nakakatulog dahil bunga ng pagkapagod o pagkabagot. Kasi nga, walang interes. Pangatlo, kawalan ng kahandaan. Kasi hindi pinaghahandaan. At araw ng linggo, Sabado, huwag kang magpupulak, magpapakakao. Hindi ba alam ko talagang panggabi talaga ang inyong nawa ko lang. Alam ko yan, dahil ako'y naging taxi driver ko. Tumatayo ako dito, wala ka akong tulog. Naghihintay sa labas ang aking taxi. Pagkatapos yung mga araw dito, mamamasada pa ako, hanap ako ng pangbago. Kaya unawa ko din. Kaya kailangan talagang pagkahandaan mo. Kaya pagkapagod o pagkapagod, bakit nakapagod at bakit nakapagod? Kasi nga hindi sila interesado sa kaliwang Pilipinas. Kaya ang ganyan nahuhulog mula sa ikatlong grado. Ikikado. Maakat, kawalan, o pangatlo, kawalan ng kahandaan. Yung mga hindi natin pinaghahandaan. Alam na gagalo, alas 2 na ng madaling araw, text pa ng text. Wala sa isipang hinahawan mo. Ha? Puto ka ba? Bakit naman? Kasi hindi ka mawala sa ulo ko. Pangakubod ko. Alam ko, naglabasang mahapon yan. Puto ka ba? Kasi hindi ka mawala sa ulo ko kahit suyurin ko na suyurin. Kawalan ng kahandaan. Kaya minsan nangaral ako ang pagsambay, hindi mo po pwedeng gawin na on the spot. Pinaghahandaan mo. At yung susugutin mo, yung bibihisin mo, pinaghahandaan mo. Worship is preparation. Dahil kung hindi, ay talagang mawawalan ka ng interes. Pang-apat, kung ang pagkatulog, ang dahilan ng pagkahulog, ang kanyang tinulugan pa rin ang gigising sa kanya. Ito huwag nang kalimutan. Ang tinulugan ay si Pablo. Pero pansinin ninyo, si Pablo pa rin ang nagligtas sa kanya. Ang nagbalik ng kanyang diwa. Ang nagbalik ng kanyang buhay. Kaya huwag mong tutulugan ang salita ng Diyos. Huwag mong tutulugan dahil mahuhulog ka sa pagkalikod sa Panginoon. Baka kabilang ka sa Panginoon. Katulong sa pagkakaawa. Pasalamat siya si Eutico at hindi siya iniwanan ng kanyang tinulugan. Hanggang ang mga ngaral ay hindi sumusuko, maraming himala ang magaganap. Pagkatapos nung mahulog siya, marahil alas 12, kasi sabi nung hanggang alas 12 eh. Nung mahulog siya, bumaba si Pablo, ginapaan siya, pinanalangin siya, ginapaan siya, at pagkatapos nung nangaral ulit si Pablo hanggang alas 4 o alas 5 ng madaling araw, sabi nung hanggang sa pagsikat eh. At ang lalaki buhay na kasama nila.
So, ibig ko sabihin, hanggat ang mangaral ay hindi sumusuko at hanggat pinakikilan mo ang mangaral, may himangang mangyayari sa buhay mo. Ang inyo pong pastor ay hindi pala sumusuko. Kahit napakaraming makukulit, linaw ng linaw, text ng text, hindi pa rin ako sumusuko. Alam ko isang araw mauunawaan mo at makikita mo ang himala sa buhay mo. Hanggat ulitin ko, salamat sa iyuti ko ay hindi siya iniwanan ng kanyang tinulugan. Maraming natutulog. Hindi pa nga, literal na natutulog, nakaubos pa eh. Mamaya pangising yun, alauna, bilang mahal. Di ba? Salamat sila. Salamat tayo, hindi siya iniwanan ng kanyang tinulugan. Hanggang ang mangaral ay hindi sumusuko, maraming himala ang magkakalan. At ako'y naniniwala, maraming himala ang makaranasan. Mapapabilang tayo sa Tuhan ng ating Panginoon. Iyaw natin ang ating mga ulo, nag-usap ako sa simple, kaya't napag-usap. Kaya nga ang paksahin ko na binanggit, the test of our listening skill. Merong pagsubok sa ating pakikinig. Pwede kang makilala kung saan ka nabibilang sa pamamagitan ng ating pakikinig. At pwede kang mahulog mula sa hilig pakikinig. Ika natin ang ating Panginoon ng isang awitin. Ay ang pakikinig natin ngayon, pwede ito ang maging dahilan para makilala mo ang ating Panginoon Jesus. Pwede rin ito ang maging dahilan ng pagkahulog. At di ka na bumalik. Maging sanay ng katigasan ng ating puso. Tayo ang higit na nakakaalam. Sana mangyari yung nangyari ko sa video. Pinakinggan ng mga tupa ang tinig ng kanilang pastor. Ayaw po lahat ay tumayo. Nawitan natin ang ating Panginoon. Nawitan natin ang Panginoon. Yes, oh God, hallelujah. Yes. Ang ating tenga ang magpapakita kung anong uri ng personalidad meron tayo. Kung saan nasisiyahan ang ating mga tenga. Yun ang personalidad natin. Sa oras na ito, nakakasakali ako sa online. Ngayon ka pa lamang nakarinig ng ganitong pangangaral. Maaaring inilos ka ng Panginoon ang puso mo. Dahil ayaw na ayaw mo magbigay ng panahon sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Nagawa mo yan maraming beses, pero sa oras na ito, naunawaan mo. Ayaw mong mapabila sa mga taong walang kinikilala ng Diyos sapagkat magulo ang buhay mo. At sila'y patungo sa kapahamakan. Samantalang ang nakikinig sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, pero silang buhay na walang hanggan. Kaya ang tao hindi na pupunta sa impyerno dahil ibinulit ng Panginoon. Ang tao napunta sa impyerno dahil pinili nila ang mapunta roon. Dahil ayaw nila sa ating Panginoon. Pero si ikaw sa oras na ito, gusto mong tanggapin. Inaamin mo sa iyong sarili, kailangan mo si Jesus. Ito ang unang dapat mong gawin. Tanggapin mo si Jesus, bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas. So habang ikaw ay nasa online, so sa oras na ito, meron tayong first time na kasama.
pili kang hikayin mo si Mark, panalangin. Habang may tumatanggap sa ating Panginoon dito sa church, nanalangin din naman ako doon sa mga nasa online. Praise God. Ulitin mo, makakatanang ito, Panginoon, inaamin ko po na ako'y nagkasala. Wala akong panahon sa iyo. Hindi ko iniintindi ang iyong salita. Pero sa oras na ito, Panginoon, naunawaan ko, pumipili pala ako ng sarili mong buhay dahil sa katigatan ng aking tenga, ng aking kaluhugan. Ibinibilang ko pala ang aking sarili sa mga tao walang pagkakilala sa iyo. Pero sa oras nito, Panginoon, kinikilala ko ang iyong tinig. At dahil dito, nagpasya ako, nagkakalit na bilang aking Panginoon, nagkakaligtas ng aking buhay. Binubuksan ko ang aming puso, inaanayaan ikaw pumasok sa pinakasentro ng buhay ko. Isulat mo rin ang aming pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagkabalik ay makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kalupihan at pagpapatawad sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa oras na ito, ang hinihiling ng awitin ito, binubuksan ko ang altar. Tutuloy mo ang pinis ng Panginoon. Isyan mo ng katuburan. O sabihin mo sa Panginoon, ano man ang kaligatan ng puso, ano man ang katayuan mo sa buhay, kailangan maging tapat tayo sa ating Panginoon Jesus. Yes, Lord, O God, hallelujah. Lord, ang mga bagay na hindi mo kayang gawin, ang mga bagay na hindi mo kayang buksan sa kanilang mga puso, ang mga katutuhanan na hindi mo kayang pagkibayin sa kanilang mga buhay, sa personal nilang buhay, ikaw ang magbukas. Ikaw ang magbukas ng kanilang puso at ng kanilang isipan ng kanilang Diyos. Oh, mamusan mo namin nawa iyong pilit sa kanilang mga puso ng kanilang Diyos. Yes, Lord, O God, tulungan mo po, Panginoon, ang munting bata na ito sa kanyang murang edad. Inusin mo ang puso niya, mamusan ka sa kanyang kanilang Diyos. Nagpaalam na ito, iniingon mo pagpalain mo. Patuloy mong palakasin ang conviction ng iyong pilit sa kanyang puso ng kanilang Diyos at pagpalain mo po siya. Ibigay mo ang lahat ng kanyang mga kaibigan at mga pangarap niya sa buhay mo ka. Pagpalain mo ang pinagkakaalam na ito dakilang Diyos. Pangusap ka sa buhay niya. O alisin mo ang lahat ng pangihina, kundi palakasin mo ang sigaw ng tinig mo sa kanyang puso. Upang makapagpatuloy siya dakilang Diyos at maging mabuting halimbawa sa kanyang sambahayan o dakilang Diyos. God, maraming salamat sa iyong kabutihan. Pagpalain mo ang iyong anak, dakilang Diyos, mangusap ka sa kanyang buhay. Pagpalain mo po sila, dakilang Diyos. Lord, mangusap ka sa iyong anak, dakilang Diyos. Oh, personal conviction ang dalangin ko, Panginoon, maranasan niya, dakilang Diyos. Yes, Lord, O God, pagpalain mo ang iyong anak. Mangusap ka sa buhay niya. Palakasin mo ang iyong piling sa kanyang puso, sa kanilang mag-asawa, O God. Pagpalain mo po siya, O God. Tulungan mo ang iyong anak, O God. Mangusap ka sa buhay niya. O pagpalain mo, buksan mo ang kanyang puso at kaisipan. Lord, O God, ito ang ating dalangin ng ilang Diyos. God, pagpalain mo mga bata nito ng ilang Diyos. God, mangusap ka sa iyong anak. I-bless mo ang buhay niya. Pagpalain mo ang iyong anak. Pagpalain mo po sila ng ilang Diyos. Yes, Lord, O God, in Jesus' name. Oh, God, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa pangalan ni Jesus. Yes, amen. Tayo natin tumayo. Awitan natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus. Ang buhay ko, ako'y pagalian mo. Yes, Lord God. Hallelujah. Sa paglaman, ako ay susunod. Ang daming nais ko, Yes, Lord God. Hallelujah. sa piling mo. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Ako ay The name of Jesus. kapastulan mo.
payat na mabilis. Gusto ko lang buhay ko ay makabilis. Marating makabundukan sa malalim na pangingin. Gusto ko lang buhay makabalik. Yes, amen. Praise the name of Jesus. Gusto ko Amen. lang Hallelujah. buhay makabalik. Purihin natin, pasalamatan natin. Hanggang si Apostol Pablo ay nagsasalita, amen, may pagkakataon ng sino mang tao na magising at ibalik siya mula sa kanyang kinahulugan. Amen. Yun po ang dapat natin maunawaan. Wala tayong pag-asa, wala sino mang magbabalik ng buhay natin, kundi ang ating Panginoon, ang tinig ng ating Panginoon. God bless you po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon Diyos. Amen. Praise God. Minsan pa, awitan natin ang Panginoon. And I got